Marami talaga tayong pangarap para sa ating mga anak. Ngunit handa mo bang ibenta ang anak mo sa isang matandang lalaki para lamang sa pera? Kaya mo bang tiisin na makitang nahihirapan ang anak mo para sa inyong kinabukasan? Kung ganon mga kahuanatels, tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Ang amoy ng kumukulong lugaw na may kahalong luya at paminta tanging bumabalot sa maliit na barong-barong ni Aling Brenda at Andrea. Sa labas, ang walang tigil na pagpatak ng ulan ay tila nakikidalamhati sa kanilang kalagayan. Bawat patak ay isang paalala ng mga butas sa kanilang yero, nabubong at sa kanilang mga pangarap. Si Andrea sa edad na 18 ay may taglay na ganda na hindi nababagay sa dumi at alikabok ng kanilang eskinita. Ang kanyang balat ay makinis na tila porselana. Ang kanyang mga mata ay malalaki at nangungusap. At ang kanyang buhok ay itim na umaalon hanggang sa kanyang baywang. Siya ang hiyas ng kanilang lugar, isang bulaklak na tumutubo sa gitna ng basurahan. "Nay, kumain na po kayo," alok ni Andrea. Inilapag ang isang maliit na mangkok ng lugaw sa harap ng kanyang ina. Ang usok nito mula rito ay pansamantalang nagbibigay ng init sa malamig na umaga. Tinitigan ni Aling Brenda ang anak. Sa bawat kurba ng mukha ni Andrea, nakikita niya ang kanyang sariling kabataan. Ngunit mas pinaganda pa, mas pinakinis, pero sa likod ng mga matang iyon, nakikita rin niya ang pagod. Ang pagod sa pagiging scholar sa umaga at pagiging labandera sa hapon para lamang may maipantawid gutom sila. "Mamaya na ako anak, ubusin mo yan. Kailangan mo ng lakas para sa eskwela," sagot ni Brenda. Ang boses ay pagod at puno ng kabigatan. "Sabay na po tayo, Nay. Hati na lang po tayo dito," pilit ni Andrea. Tinutulak ang mangkok pabalik sa ina. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Aling Brenda. Paghahatian nila ang isang mangkok ng lugaw na halos tubig na lamang ang laman. Ito ba ang buhay na nararapat para sa kanyang Andrea? Para sa isang dalagang may pangarap na maging doktor? "Huwag na anak, busog pa ako sa kape," pagsisinungaling niya. Ang totoo ay tubig na may kaunting asukal lamang ang laman ng kanyang sikmura mula pa kagabi. Sa mga sandaling yon, habang pinagmamasdan ng anak na dahan-dahang humihigop ng mainit na sabaw, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Aling Brenda. Isang desisyon na matagal na niyang itinataboy. Isang ideya na tila lason na gumagapang sa kanyang utak. Ang ideya ay may pangalan, Don Emilio. Si Don Emilio Villamonte ay ang pinakamayamang negosyante sa kanilang probinsya. May-ari ng mga lupain, pabrika, kung ano-ano pang negosyo. Matagal na niyang naririnig sa mga tsismis na may kahinaan ito sa mga batang babae, lalo na sa mga birhen at magaganda. Ilang beses na ring nagparating ng salita ang mga alagad nito sa kanya. Nag-aalok ng malaking halaga para kay Andrea. Noon, ang alok ay tila isang insulto, isang sampal sa kanyang pagiging ina. Ngayon, ang alok ay tila isang barko sa gitna ng rumaragasang bagyo, ang tanging pag-asa. Kinagabihan, hindi na natiis ni Aling Brenda. Kinausap niya ang kanyang anak habang nag-aayos ito ng mga damit na lalabhan kinabukasan. "Anak," panimula niya. Nanginginig ang boses. May gusto sana akong sabihin sa'yo." Lumingon si Andrea. Ang muka ay puno ng pag-aalala. "Ano po yun, Nay? May problema po ba?" Huminga ng malalim si Brenda. "Naalala mo ba si Don Emilio, yung may-ari ng malaking bahay sa itaas ng burol?" Tumango si Andrea.
Bahagyang kumunot ang noo. Opo, bakit po? Gusto ka niyang makilala at, at gusto ka ng tulungan, sabi ni Brenda. Maingat na pinipili ang mga salita. Gusto ka niyang pag-aralin sa pinakamagandang universidad sa Maynila. Bibigyan ka niya ng magandang buhay. Bibigyan tayo ng maayos na buhay. Ang mga mata ni Andrea ay nanlaki, hindi sa tuwa, kundi sa pagtataka-takot. Tulungan? Nay, anong klaseng tulong po? May kapalit po ba? Ang talas ng isip ng kanyang anak ay parang punyala na tumusok sa puso ni Brenda. Anak, pag-isipan mo. Pagod ka na, hindi ba? Pagod na ako makita kang nahihirapan. Isipin mo anak, hindi mo na kailangang maglaba. Hindi na natin po problemahin ang kakainin natin sa araw-araw. Magkakaroon ka ng sarili mong kwarto. Magagandang damit. Lahat ng hindi ko maibibigay sa'yo. Ang boses ni Brenda ay naging desperado. Isang panawagan. Umaling si Andrea. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pero Nay, anong kapalit? Alam ko po ang mga kwento tungkol sa kanya. Ayoko po, Nay. Magtitiis na lamang po ako. Makakatapos din po ako. At magkakaroon ng magandang trabaho. At aalis na po tayo dito. Konting tiis na lang po, Nay. Konting tiis. Napasigaw si Brenda. Ang lahat ng kanyang pinipigilang hinanakit ay biglang sumabog. 20 taon na ako nagtitiis, Andrea. Mula nang iwan tayo ng ama mo. Pagod na ako. Gusto ko maranasan naman ang ginhawa bago ako mamatay. Ito na ang pagkakataon, anak. Para sa atin to. Sa anong paraan, Nay? Sa pagbebenta sa akin? Hagulgol ni Andrea. Ang salitang pagbebenta ay tumama kay Brenda na parang sampal. Ngunit sa halip na matauhan, mas lalo siyang nagmatigas. Ang kahihiyan ay naging galit. Hindi kita binebenta. Tinitiyak ko lang ng magandang kinabukasan mo. Ang kinabukasan natin. Masyado kang makasarili. Niisip mo lang ang sarili mo. Ang gabing yon ay napuno ng mga sigawan at iyak. Si Aling Brenda, sa kanyang desperasyon, ay gumamit ng lahat ng alas niya. Ang kanyang sakit, ang kanyang pagod, at ang kanyang mga sakripisyo. Ginawa niyang sandatang pagmamahal ni Andrea para sa kanya. Sa huli, sa pagitan ng mga hikbi at pagod, si Andrea ay bumigay. Hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil sa pagmamahal sa inang pagod ng lumaban sa buhay. Sige po, Nay. Bulong niya. Ang boses ay basag. Kung ito po ang ikakasaya nyo. Kinabukasan, dumating ang isang itim at makintab na kotse. Mula roon ay bumaba ang isang alalay ni Don Emilio. May dala itong isang malaking maletang puno ng pera. Nang buksan ito sa harap ni Aling Brenda, nasilaw siya sa dami ng libu-libong piso na nakasalansan. Ito na ang katapusan ng kanilang kahirapan. Niyakap ni Brenda ang anak. Mag-iingat ka, anak. Maging mabait ka kay Don Emilio. Para sa atin to. Walang imik si Andrea. Ang kanyang mga mata ay blanko, walang buhay. Para siyang manika na hinihintay na lang ilagay sa kanyang kahon. Hindi na siya lumingon pa habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kotse. Nang sumara ang pinto nito, tila isinara na rin ang isang kabanata ng kanilang buhay. Naiwan si Aling Brenda, yakap-yakap ang maleta. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na niya problema ang pera. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang papalayong kotse, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang kaba na hindi kayang painitin ng kahit anong karaming pera. Ang mga sumunod na linggo ay isang panaginip para kay Aling Brenda. Bumili siya ng isang disenteng bahay sa isang subdivision.
malayo sa amoy ng estero at ingay ng eskinita. Ang bahay ay may 2 papag, hardin at garahe. Pinuno niya ang refrigerator ng pagkain. Bumili ng mga bagong damit at kasangkapan. Ang mga kapitbahay na dati iniiwasan siya ay ngayon bumabati sa kanya ng may ngiti. "Brenda, ang swerte mo naman sa anak mo," sabi ni Aling Nelia, ang kanyang bagong kapitbahay. Isang umaga habang nagdidilig siya ng halaman. "Narinig ko'y nasa Maynila na at nag-aaral sa isang mamahaling universidad. At si Don Emilio pa raw ang sumusuporta. Nako, hulog talaga ng langit yang si Andrea mo." "Ganoon na nga, Nelia. Talino kasi ang batang yan. Kaya napansin agad ni Don Emilio," sagot ni Brenda. Pilit na pinapasigla ang boses. Sa simula, sinusubukan niyang tawagan si Andrea linggo-linggo. Ang mga sagot na nakukuha niya ay laging pareho, pero mula sa mga katulong. "Pasensya na po, ma'am, ha? Pero abala po si Senyorita Andrea sa kanyang pag-aaral. Nasa library po si Senyorita Andrea. Di po namin pwedeng abalahin." "May sakit po si Senyorita Andrea. Nagpapahinga po." Paminsan-minsan, nakakausap niya ang anak. Ngunit ang mga pag-uusap ay maikli at formal. "Kumusta ka na, anak?" tanong ni Brenda sa isang tawag. Mabuti naman po, Nay," sagot mula sa kabilang linya. Ang boses ni Andrea ay mahina at walang emosyon. "Kumakain ka na ba ng maayos? Masaya ka ba dyan?" Isang mahabang katahimikan ang sumunod bago sumagot si Andrea. "Opo, Nay. Maayos pong lahat. Kailangan ko na pong ibaba. May gagawin pa po ako." At nag-end call na ito. Walang I love you, walang mga kwento, walang sigla. Tila isang estranghero ng kausap niya. Sinabi ni Brenda sa sarili na baka naninibago lang ang anak. Baka abala lang talaga. Baka nahihiya pa. Maraming baka. Lahat ay parang patulugin ang kanyang mga nag-aalalang konsensya. Isang gabi habang kumakain ng masarap na hapunan, steak, kanin at gulay, isang bagay na hindi niya naisip na matitikman sa buong buhay niya. Bigla siyang napangiti. Ang bawat subo ay tila buhangin sa kanyang bibig. Naalala niya ang isang mangkok ng lugaw na pinaghahatian nila noon. Ano kaya ang kinakain ni Andrea ngayon? Mas masarap pa dito? Masaya kaya siya habang kumakain? Ang larawan ng blangkong mukha ng kanyang anak noong araw na umalis ito ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang mga mata nitong walang buhay. Doon, nagsimulang gumuho ang mundong itinayo niya mula sa pera ni Don Emilio. Ang magandang bahay ay naging malamig na kulungan. Ang masarap na pagkain ay nawala na ng lasa. Ang katahimikan ay naging isang nakakabinging sigaw ng pagkakasala. Lumipas ang 6 na buwan. 6 na buwan ng pagtitiis sa mga maikling tawag at mga palusot ng katulong. Isang araw, hindi na nakatiis si Brenda. Nag-empake siya ng kaunting gamit at pagkain, mga paborito ni Andrea, at sumakay ng bus papuntang Maynila. Hindi siya nagpasabi. Gusto niyang sorpresahin ang anak. Gusto niyang makita mismo kung gaano nakaganda ang buhay nito. Nang makarating siya sa Maynila at sa address na ibinigay sa kanya, natulala siya. Isang mansyon na napapaligiran ng mataas na pader at bakal na gate ang tumambad sa kanya. Mas malaki at mas marangya pa ito kaysa sa inaasahan niya. Kumatok siya sa gate. Isang gwardiya ang nagbukas ng maliit na bintana. "Sino po sila?" "Ako ang nanay ni Andrea. Si Brenda po. Bibisitahin ko lang po ang anak ko." Tiningnan siya ng gwardiya mula ulo hanggang paa. "Wala pong sinabi si Don Emilio na may bisita."
Tumawag po muna kayo. Hindi, sorpresa to. Pakisabi na lang na nandito ang nanay niya. May tinawagan ng gwardiya sa intercom. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang gate. Sinalubong siya ng isang mayordoma na matalimang tingin. Ano po ang kailangan nyo kay Senyorita Andrea? Tanong ng mayordoma. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig ng mansyon. Nanay niya ako. Gusto ko siyang makita. Giit ni Brenda. Yakap ang bayong nadala. Nasa klase po siya. Mabilis na sagot ng mayordoma. Alas 5 na ng hapon. Imposibleng may klase pa siya. Pakiusap. Gusto ko lang siyang makita sandali. Hindi po pwede. Mahigpit ang bili ni Don Emilio. Ngunit sa likod ng mayordoma, mula sa isang pinto na patungo sa kusina, may lumabas na isang anino. Isang anino na pamilyar sa kanya. Andrea? Tawag ni Brenda. Nanginginig ang boses. Lumingon ang anino. Hindi ito ang Andrea na iniwan niya 6 na buwan na ang nakalipas. Ang babaeng nakatayo sa harap niya, sobrang payat. Ang mga pisngi ay humpak at ang mga mata ay lubog. Ang dating makinis na balat ay may mga pasa sa braso. Napilit tinatakpan ng mahabang manggas na suot nitong uniforme ng isang katulong. Ang dating alon-along buhok ay nakatali ng mahigpit at may mga hibla ng puting buhok sa kanyang sentido. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Nabitawan ni Aling Brenda ang kanyang dala. Ang mga prutas ay gumulong sa makintab na sahig. Anak, anong nangyayari sa'yo? Nauutal niyang tanong. Ang mga luha ay bumabagsak na sa kanyang mga pisngi. Tumingin si Andrea sa kanya. Ang mga mata nito ay walang emosyon. Malamig na parang isang yelo. Nay, sabi niya sa isang boses na halos pabulong. Anong ginagawa niyo dito? Anong ginagawa ko? Dinadalaw kita, anak. Bakit ka ganyan? Anong ginawa nila sa'yo? Lumapit si Brenda. Nawakan ang braso ng anak. Naramdaman niya ang buto sa ilalim ng balat. Hinila ni Andrea ang kanyang braso. Huwag po, sabi niya umiiwas ng tingin. Bawal po kayo dito. Anong bawal? Nanay mo ko. At ano yung suot mo? Bakit ka nakasuot ng uniforme ng katulong? Hindi ba't nag-aaral ka? Hindi nakasagot si Andrea. Sa halip, isang malakas na boses ang narinig mula sa itaas ng hagdanan. Anong kaguluhan to? Bumaba si Don Emilio. Nakasuot ng isang mamahaling robe. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nang makita niya si Brenda, ang ngiti ay napalitan ng inis. Brenda, hindi ka man lang nagsabi na darating ka. Don Emilio, anong ginagawa niyo sa anak ko? Sigaw ni Brenda, puno ng galit at takot. Ang usapan natin, pag-aaralin mo siya. Bibigyan mo siya ng magandang buhay, hindi para gawing alipin. Tumawa si Don Emilio, isang tawang nakakailabot. Alipin? Di siya alipin. Utusan. May pagkakaiba yon. At oo, binibigyan ko siya ng magandang buhay. Nakatira siya sa isang mansyon. Kumakain ng 3 beses sa isang araw. Higit pa yan sa may bibigay mo sa kanya. Hayop ka. Sinungaling ka. Bakit? May nilabag ba ako sa usapan? Tanong ni Don Emilio, dahan-dahang bumaba ng hagdan. Ibinenta mo siya sa akin, Brenda. Tandaan mo yan. Binayaran kita. Ang anak mo ay pag-aari ko na. Kung gusto kong gawin siyang katulong, ay gagawin ko. Kung gusto kong gawin siyang tagapagtimpla ng kape ko, gagawin ko. Wala ka nang pakialam doon. Humarap si Brenda kay Andrea na tila nagmamakaawa. Anak, halika na. Umuwi na tayo.
Iwan na natin ang mga lahat ng to. Ngunit hindi gumalaw si Andrea. Nakatungo lang siya, nakatingin sa sahig. Tingnan mo, sabi ni Don Emilio na may halong pangasar. Ayaw na niyang sumama sa'yo. Mas gusto niya dito. Dito, kahit papaano, may silbi siya. Anak, Andrea, magsalita ka, pakiusap. Dahan-dahang itinaas ni Andrea ang kanyang ulo. Tumingin siya sa kanyang ina. At sa unang pagkakataon, nakita ni Brenda ang isang emosyon sa mga mata nito. Galit, isang malalim, tahimik, at nakakapasong galit. Umuwi na po kayo, Nay, sabi ni Andrea. Ang boses ay matigas. Ito po ang buhay na pinili niyo para sa akin. Panindigan niyo na lang. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Aling Brenda. Higit pa sa sampal, parang isang saksak sa puso. Ang sarili niyang anak, ang bunga ng kanyang sinapupunan, ay kinamumuhian siya. Mga gwardya, ilabas ang babaeng yan, sigaw ni Don Emilio. Dalawang malaking lalaki ang humawak sa mga braso ni Brenda at kinaladkad siya palabas. Nagpumiglas siya. Sumisigaw, tinatawag ang pangalan ng kanyang anak. Andrea, patawarin mo ako, anak. Andrea ko. Pero hindi na lumingon si Andrea. Nanatili siyang nakatayo na parang isang estatwa habang ang kanyang ina ay itinatapon palabas ng gate na bakal. Pabalik sa mundong minsan niyang tinakasan para sa pera. Ang biyahe pabalik ni Aling Brenda ay isang malabong panaginip. Hindi niya matandaan kung paano siya nakasakay ng bus o kung paano siya nakauwi. Ang tanging nasa isip niya ay ang itsura ng kanyang anak, ang payat na katawan, ang mga pasa, at ang mga matang puno ng galit. Pagdating niya sa bahay na binili niya, para siyang pumasok sa isang puntod. Ang bawat magagandang damit ay isang paalala ng kanyang kasalanan. Ang malambot na sofa ay ang halaga ng pagod ni Andrea. Ang malaking telebisyon ay ang halaga ng luha nito. Ang bawat butil ng bigas sa kanyang pantry ay simbolo ng bawat araw na nagugutom ang kanyang anak sa pagmamahal at kalinga. Ibinenta niya ang lahat, ang bahay, ang mga gamit, ang mga alahas, lahat. Itinira niya lamang ang sapat na pera para makabalik sa dating barong-barong na tila isang eskinita. Gusto niyang bumalik sa dati, sa pag-asang may ibabalik din ito ang dating sila ni Andrea. Nag-ipon siya ng pera, pinagsama-sama ang lahat ng kanyang naibenta at bumalik sa Maynila. Nagplano siyang kunin si Andrea kahit na kailangan niyang magnakaw o pumatay. Ngunit pagdating niya sa mansyon, huli na ang lahat. Wala na po rito si Senyorita Andrea, sabi ng bagong gwardya. Isang linggo na po siyang umalis, naglayas. Gumuho ang mundo ni Aling Brenda. Naglayas si Andrea. Saan ito nagpunta? May pera ba ito? May matutuluyan? Ang isiping nag-iisa ang kanyang anak sa malupit na syudad, parang pinipiga ang kanyang puso. Araw-araw, naglalakad si Brenda sa mga kalsada ng Maynila. Hawak ang isang luma at kupas na litrato ni Andrea. Nagtatanong siya sa bawat taong nakakasalubong niya. Nakita niyo po ba ang anak ko? Andrea po ang pangalan niya. Ang mga sagot ay laging pareho, isang iling, isang tingin ng awa, o minsan naman ay isang pandidiri. Natulog siya sa mga bangketa, kumakain ng tira-tira. Ang lahat ng perang naipon niya ay unti-unting naubos sa pamasahe at pagkain. Ang dating maayos na itsura ay napalitan ng marungis na damit at magulong buhok. Mula sa isang babaeng nangangarap ng karangyaan, naging isa siyang pulubi sa lansangan. Isang hapon, pagkatapos ng halos isang taon na paghahanap, habang nakaupo sa labas
ng isang simbahan at namamalimos. Isang pamilyar na anino ang tumigil sa kanyang harapan. Nanginginig niyang itinaas ang kanyang tingin. Si Andrea. Mas maayos na ang itsura nito ngayon. Di na payat, bagamat bakas pa rin sa kanyang mga mata ang mga pinagdadaanan. Nakasuot ito ng simpleng bestida at may bitbit na isang supot ng tinapay. Tila galing ito sa isang panaderia kung saan ito nagtatrabaho. Anak? Bulong ni Brenda, di makapaniwala. Tinitigan siya ni Andrea. Walang gulat sa mukha nito, tanging isang malamig na pagkilala. Nay, sabi nito, boses ay kalmado. Tumayo si Brenda, nanginginig ang mga tuhod. Iyakap niya ang anak ng mahigpit at tumagulgol. Andrea, salamat naman sa Diyos. Nahanap din kita. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko. Nagkamali ako. Pagsisisihan ko habang buhay ang ginawa ko sa iyo, anak. Pakiusap, bumalik ka na sa akin. Hinayaan lang siya ni Andrea. Nayakapin siya. Hindi ito gumanti ng yakap. Nang kumala si Brenda, tiningnan niya ang anak. Naghihintay ng sagot ng kapatawaran. Nay, kamusta na po kayo? Ulit ni Andrea. Ang boses ay nanatiling walang emosyon. Hindi mahalaga yon, anak. Ang mahalaga, nahanap na kita. Halika na, uuwi na lang tayo. Magsisimula tayo ulit. Kahit magtinda lang tayo ng kakanin. Kahit maglaba lang tayo ulit. Basta't magkasama tayo. Isang mapait ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Andrea. Uuwi? Saan po tayo uuwi? Nay, sa barong-barong na ipinagpalit nyo para sa pera? O sa bahay na binili nyo gamit ang kaluluwa ko? Huwag mo namang sabihin yan, anak. Bakit hindi? Yun naman po ang totoo, di ba? Sabi ni Andrea. At sa wakas, bumigay ang kanyang kontrol. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Alam niyo ba kung anong pinagdaanan ko, Nay? Gabi-gabi, nililinis ko ang buong mansyon. Araw-araw, sinisigawan ako. Tinatadyakan, minamaltrato. Ang tanging nagpapalakas ng loob ko ay ang isiping ginagawa ko to para sa inyo. Pero noong nakita ko kayo sa mansyon, hindi awa ang naramdaman ko. Galit. Dahil nakita ko ang mga mata nyo. Ang gulat. Nagulat kayo, Nay. Hindi dahil hindi nyo inakalang ganito kasama ang magiging kapalaran ko. Inisip nyo basta may pera, ayos lang lahat. Hindi totoo yan, anak. Patawarin mo ako. Paano kita patatawarin, Nay? Tanong ni Andrea. Boses niya ay basag sa pag-iyak. Paano kita patatawarin kung sa tuwing tumitingin ako sa salamin, nakikita ko ang mga peklat na iniwan niya? Paano kita patatawarin kung sa tuwing natutulog ako, napapanaginipan ko ang mga sigaw niya? Ibinenta niyo ako, hindi yun pagkakamali. Yun ay isang desisyon at kailangan kong mabuhay kasama ang desisyon niyo araw-araw. Inilapag ni Andrea ang supot ng tinapay sa bangko. Kumain po kayo. Mag-ingat po kayo palagi. Saan ko pupunta? Huwag mo akong iwan. Sigaw ni Brenda. Hinawakan ng braso ng anak. Marahang inalis ni Andrea ang kamay ng ina. May sarili na po ang buhay ngayon, ay. Isang buhay na ako lang ang bumuo. Walang utang na loob. Walang kapalit. Sana mahanap nyo rin ang kapayapaan nyo. Tumalikod si Andrea. Nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang niya ay isang martilyo dumudurog sa puso ni Aling Brenda. Andrea, anak, pakiusap. Pero nagpatuloy lang sa paglalakad si Andrea. Di na lumingon. Naglaho siya sa dami ng tao. Iniwan si Aling Brenda na nakaluhod sa semento. Mahagulgol, yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang babaeng minsan ay nangarap ng kayamanan ay naiwan na walang-wala. Hindi sa pera,
kundi sa isang bagay mas mahalaga, ang pagmamahal at pagpapatawad ng sarili niyang anak. Ang laking pagsisisi ni Aling Brenda dahil sa isang pagkakamali dulot ng paghahangad sa pera. Nawala sa kanya ang kanyang nag-iisang kayamanan, ang kanyang anak. At ang pagsisising iyon ay kanyang magiging krus na pasanin habang siya ay nabubuhay. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. Sana po ay gustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Uli ay maraming salamat po. At God bless us all.